Celine POV. Nagtaka ko na titigan ako ni Nanay Len. Nasa kwarto kami ng mga oras na yon. Iha, huwag mong sasabihin kahit kanino sa kanila kung saan ka kinuha ni Doña Janine. Gulat ako napakurap sa harapan nito. Ibig sabihin alam nito kung saan ako nanggaling? Akmang magsasalita ako ng tumanguto. Sinabi niya sa akin ang lahat, kaya nga sa akin ka ipinagkatiwala. Basta, huwag mong sasabihin sa kanila. Mas mabuti na yon para hindi sila mag-isip ng kung ano-ano sa'yo. Bigla akong napayuko. Uminit ang gilid ng mga mata ko. Nakaramdam na naman ako ng sama ng loob sa mga nakilala kong mga magulang. Salamat po, garalgal na wika ko. Hinawakan itong kamay ko, napatingala naman ako dito. Wala kang dapat ipagpasalamat sa akin. Basta maging mabuti ka lang dito. Mapapaayos ang buhay mo, sabi niya. Ngumiti ako, ngunit titingiwi dahil sa pinipigilang mapahikbi. Ang swerte ko at nakatagpo ako ng mga taong ganito kababait. Kung hindi mo nararamdaman ang pagmamahal ng mga kinikilala mong mga magulang, ipaparamdam ko yun sa'yo. Pwede mo kong ituring na tunay na ina. Tutal wala naman akong asawa at anak. Dito na ako tumanda sa paninilbihan sa mga De Silva. Doon tuluyang bumagsak ang luha sa mga mata ko. Sobrang nag-uumapaw ang puso ko sa kasiyahan. Bigla ko tong nayakap. Salamat po Nanay Len, ang bait niyo po. Sabay kagat ng ibabang labi sa pinipigilang mapahikbi. Naramdaman ko ang paghaplos nito sa likuran ko. O siya, tahan na. Simula bukas, ituturo ko sa iyo mga dapat mong malaman at gagawin. Sabay ngiti nito sa akin. Hinaplos itong mahabang buhok ko. Napakaganda mong bata. Mukha kang anak mayaman. Papuri nito sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Lahat yata sila napagkamalan akong anak mayaman. Sandali ako natigilan ng maalalang panaginip kung saan nabanggit ko ang salitang mommy. Kinabukasan, alas 5 pa lang gising na ako upang tumulong sa kusina. Pero ang sabi naman ni Nanay Len, hindi raw talaga yun ang trabaho ko sa mansyon na yun. Kagabi ko lang nalaman ang tawag sa napakalaking bahay na ito. Mansyon pala kung tawagin. Kagabi ko rin nalaman na walang mga anak ni Ma'am Janine. Yung dalawang kambal nag-out of town. Yung asawa raw nito ay nasa business trip. At ang nag-iisang anak na lalaki nito ay nasa Singapore daw. Sa ibang bansa na mamalagit ito raw ang namamahala ng mga negosyo nila. Hugasan mo lang ito, Iha. Ako nang bahala dyan. Agad naman akong tumalima. Sanay naman ako sa ganitong gawain at nung bata pa lang ako nang pinapaluto ng mga kinikilala kong magulang. Medyo nailang lang ako at hindi makakilos ng maayos at kakaibang kagamitan dito. Napansin ko rin na habang nagluluto si Nanay Len, walang nagkukwentuhan sa mga ito. Kahit na mga kasama nito sa pagluluto. Pare-pareho silang tahimik. Huwag ka nang magtaka, Iha, kapag nasa oras kasi ng trabaho, bawal na nag-uusap-usap, lalo na pagdating sa pagluluto. Ayaw ng mga De Silva na umiibang lasa ng pagkain. Kaya iniiwasan ng bawat isa na magkwentuhan sa oras ng pagluluto. Bigla naman ako napatango. Kaya pala, alas 7 nang isama ko ni Nanay Len paakyat sa itaas. Second floor daw kung tawagin. Paunti-unti may natututunan naman ako. Paulit-ulit ko ring tinatatak sa isipan ko upang hindi ko makalimutan. Maaga raw umalis si Ma'am Janine kaya hindi ko na ito naabutan. Namilog ang mga mata ko nang makitang napakalaking kwarto. Ito ang kwarto ng anak niyang lalaki na si Draco. Itong lilinisan mo, Iha. Ingatan mo lang na wag makasagi ng kahit na anong bagay na maaring mabasag. Opo, Nay. Kahit bihira lang siyang umuwi dito, araw-araw to nililinisan. Ayaw na ayaw ni Doña Janine ng may alikabok, lalo ng dalawang kambal. Tahimik naman ako nakikinig. Manghang-mangha ako sa ganda ng kwarto. Ang lawak at ang bango din. Ang gaganda ng mga disenyo sa loob. Halatang panlalaking ang nagmamayari ng kwarto. Hanggang sa ituro nito sa akin ang malawak na banyo. Closet area ng lalaki at may sala din sa loob ng kwarto nito. Wow, ang laki naman ng TV na to. Napapangiting sambit ko. Pansin ko na pangiti si Nanay Len. Pati kama, ang lawak din. Natawa to ng mahina. Ganun talagang mayayaman, Iha. Lahat kayang bilhin. Dahil marami silang pera. Nang bigla ako napatitig sa malamig na bumubuga. Ano po palang tawag dito, Nanay Len? Lumapit naman ito sa akin. Aircon ang tawag dyan, Iha. Diyan nagmumulang lamig ng kwartong ito. Aircon? Tumango-tango ako. May maliit ding refrigerator? Hindi makapaniwalang bigkas ko. Nalaman ko ang tawag dito kahapon nang makita ko sa kusinang napakalaking ref. Kasing laki yata ng main door nila sa labas. Oo, Iha, lahat sila may sariling mini ref sa loob ng kwarto.
Ang galing naman po, inosenteng wika ko. Napangiti naman ito. Halika na dito, Iha. Tuturuan na kita kung paano simulan ng paglilinis. Kagad naman akong tumalima. Marunong naman ako maglinis, ngunit kakaiba dito at may mga kagamitan na kailangan gamitin. Hindi katulad sa nakagisnan kong mga magulang. Tanging walis tambo at basahan lang ang ginagamit. Ditong dami. May pampabango pa, pang spray kung tawagin. May sabon din at may map at kung ano-ano pa. Sa unang araw tinulungan at sinamahan ako ni Nanay Len sa paglilinis. Hanggang sa matuto ako kung paano gamitin ang mga ginagamit sa panglinis. Lalo ko namangha na makitang kwarto ng 2 kambal. Napatitig din ako sa frame na nasa loob ng kwarto ng mga ito. Magaganda silang lahat, ngunit ewan ko ba kung bakit nakaramdam ako ng takot. Napawaw ako sa kagamitan ng mga ito, lalo na sa dressing area. Ang daming magagandang damit, sapatos, sandals at kung ano-ano pa. Ang dami ring ginagamit sa katawan ng mga ito base sa nakita ko sa loob ng banyo. Ang nagpalaki sa mga mata ko ay makitang may TV pa rin kahit sa loob ng banyo. Doon ko rin nalaman ng isang bagay na nasa loob ng banyo. Ang bathtub kung tawagin. Natawa pa nga si Nanay Len. Dahil sa sinabi ko, akala ko kasi natutulog sila sa loob ng banyo. Doon pala ibinababad ng mga tuwang katawan nila. Pakatandaan mo, Iha, wag na wag mong gagalawin isa man sa kagamitan ng 2 kambal. Tanging paglilinis lang ang gagawin mo sa tuwing pupunta ka rito. Opo. Tumingin ito sa mga mata ko. Hindi basta-basta nagtitiwala si Doña Janine sa kahit na kanino. Pero ikaw pinagkatiwalaan ka niya upang maglinis sa kwarto ng mga anak niya. Kahit naman inosente ako, alam kong pinupunto ni Nanay Len. Huwag po kayo mag-alala, Nanay Len, kahit naman po naging pulubi ako, hindi po malikot ang kamay ko. Mas lalong hindi ko kayang kumuha ng bagay na hindi akin. Hinaplos itong mukha ko. Huwag mo nang babanggitin na isa kang pulubi ha. Hanggat maaari kalimutan mo na nakaraan mo para lubusan ka ng maging masaya. Sabay ngiti nito. Nahihirapan akong lumunok. Siguro napapansin nito na umiiyak pa rin ako sa kalaliman ng gabi. Nangungulila ako sa mga totoong magulang ko. Gusto kong malaman kung sino talaga ako, kung totoo bang patay na sila. Gusto kong malaman kung may kapatid ba ako. May tiwala ako sa Iha. Nang una kitang makita, magaan ang loob ko sa iyo. Gusto lang kitang paalalahanan sa mga bagay-bagay. Hanggat maaari ayaw ko mapagalitan ka. Kapag umuwi ng 2 kambal, may kasungitan kasing mga yon. Pero kung maayos mo naman masusunod ang ipag-uutos nila, walang magiging problema. Kaya tatandaan mo lahat ng bilin ko ha? Hindi sa lahat ng oras nasa tabi mo ko. Iba ang gawain ko at iba naman ang kasamahan natin at iba rin ang sayo. Mahabang wika nito. Tatandaan ko po lahat, Nanay Len. Nabanggit kasi nito sa akin na iba-iba palang trabaho ng bawat kasambahay. Si Nanay Len ang tagaluto at mayordoma ng mansyon. At ako naman, maliban sa 3 kwartong lilinisan ko, ay magdidilig ako ng mga halaman. Iba rin ang tagalaba, tagalinis ng buong bahay, tagalinis ng napakaganda at napakalawak na swimming pool. May tagaayos din ng mga halamanan. Kailan po pala uuwi ang 2 kambal, Nay? Biglang tanong ko. Pababa na kami noon patungo sa kusina. Sa susunod na linggo, Iha. At ganun din ang asawa ni Doña Janine. Napatango naman ako at sa pagkakaalam ko, uuwi din ang anak niyang lalaki ngayong bagong taon. Si Draco. Bigla ako natigilan para akong kinabahan sa hindi malamang dahilan. Who are you? Muntik na ako mapaigtat sa pagkagulat dahil sa nagagandahang bulaklak. Hindi ko na malaya na may tao na pala sa likuran ko. Mabilis ako napapihit paharap. Bigla ako napalunok na makitang magandang babae ngunit nakataas ang kanang kilay. Nakakrus pang mga braso nito. Biglang kinabog ang dibdib ko sa kaba. I'm asking you. Umigkas ang kilay nito na naging dahilan ng panginginig ng kamay ko. Kasalukuyan kasi ako nagdidilig doon ng halaman. 1 linggo na rin ako dito sa mansyon at naging magaan naman ang mga araw na lumipas. Hindi ko lang masabi ngayon na may kaharap akong magandang babae, ngunit hindi ko maintindihan ang sinasabi. Ano po yun, ma'am? Kandautan na tanong ko. Pakiramdam ko biglang pinagpapawisan ng noo ko. Napalunok ako ng kumunot ang noo nito para itong naiinis. Hanggang sa magpakawala ito ng marahas na buntong hininga. Tinatanong kita kung sino ka. Ngayon lang kita. What are you doing here, Donita? Otomatikong napakong paningin ko kay Ma'am Janine. Palapit to sa amin. Mom, sabay lapit nito. Bagong maid ba natin siya? Seryoso mukha nito na bumaling ulit sa akin. Yes, siya si Celine. Siyang tagalinis ng kwarto niyo ni Doreen. But, no more buts. Sa loob na tayo mag-usap. Pagpuputo ni Ma'am Janine, lumapit ito sa akin. Nakangiti. Celine, ito nga palang anak ko si Donita. Si Doreen, makikita mo siya mamaya.
Mabilis ako yumuko sa anak nito na ang sungit kong tumingin. Magandang umaga po, ma'am. Senyorita Donita. Bigla akong napaangat ng tingin. Senyorita Donita ang itatawag mo sa akin at saka ito tumalikod. Marahan namang hinawakan ni Ma'am Janine ang balikat ko. Pagpasensyahan mo ng anak kong yun. Hindi ko naman siya pinaglihi sa ampalaya pero ang sungit-sungit. Pero may kabaitan naman yun. Gumuhit ang simpleng ngiti sa labi ko. Okay lang po, Ma'am Janine. Ilang segundo ako natulala nang umalis to sa harapan ko. Bigla akong nahawakan ng dibdib ko. Nandun pa rin ang lakas ng kalabog. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot dahil bumabalik sa akin ang nakaraan sa ipinakitang pag-ugali ng anak ni Ma'am Janine. Nagpakawala ako ng mabigat na buntong hininga nang manginig pa rin ang kamay ko habang hawak ang hose. Pilit kinakalmang sarili. Wala akong kamalay-malay na ngayong araw pala ang uwi ng 2 kambal. Hindi ko pa nakikita ang kakambal nito pero natatakot na ako. Pagkatapos ko magdilig ng mga halaman, agad akong tumungo papasok sa kabahayan. Napahinto ako na makarinig ng matinis na boses. Where is Jeline? Why hasn't he prepared my bath yet? Someone else will do that. Narinig kong sambit ni Ma'am Janine. What? Doon lumingos sa gawi ko si Ma'am Janine. Halika, Celine. Kulang na lang umatras sa mga paa ko na makita ko kakambal ni Senyorita Donita. Kamukhang kamukha nga, parang biniyak na buko. Ngunit mas nakakatense kung makatingin ang dalaga. Tinignan ba naman ako mula ulo hanggang paa? Si Celine ang gagawa ng dating ginagawa na Jeline. Siya ng bagong maid natin. At saka tutumingin sa akin. Si Doreen, ang kakambal ni Senyorita Donita mo. Mabilis akong yumuko sa harapan ng dalaga na hindi maipintang pagkakatitig sa akin. Magandang umaga po, Senyorita Doreen. Napakurap ako nang bigla tong umiwi. Ma'am, gusto ko nang maligo. Maarte ang pagkakabigkas nito. Nagpapadyak pang mga paa nito nang umakyat sa itaas. Sige na iha, ihanda mo ng paliguan niya. Opo, Ma'am Janine. Halos naninikip ang dibdib ko sa tindi ng kaba habang papalapit sa kwarto ng dalaga. Magkatabi lang ang kwarto ng kambal. Kumatok ako na 3 beses. Napaatras pa ako at mabilis yung bumukas. Parang ang marahas pang pagkakabukas nun. What are you waiting for? Napakurap ako. Ang arte nito kung magsalita. Umawang ang bibig ko ngunit walang salitang lumabas doon. Paano ko ba to kakausapin? Panay ang English, hindi ko maintindihan. Huwag mo siyang kakausapin ng ganyan, hindi ka niya maintindihan. Doon ko napansin na nandun ang kakambal nitong si Senyorita Donita. What? Matinis na bigkas ni Doreen sa kambal. Hindi ko tuloy alam kung papasok na ako o hindi. Nakaharang kasi to sa pintuan. Mommy said she didn't study, so learn to speak Tagalog so she can understand you. What? Napapikit ako sa biglaang paglakas ng boses nito. Napaatras ako nang bigla itong humarap sa akin at nilalaki ang mga mata ko. Bigla itong napasabunot sa buhok nito. Ah! Why did mommy accept her? Balatay ang takot sa mukha ko at napansin kong pamumula ng mukha nito. Ano bang pinag-uusapan nila? Ano bang tinutunga-tunga mo dyan? Hindi ba sabi ko, ihanda mo ng paliguan ko? Bigla ko nataranta. Opo, Senyorita Doreen. Rinig ko pang pagtili nito. Lihim ko namang nakagat ang ibabang labi ko. Minuto rin ang inilagi ko bago ko inahindang paliguan nito. Okay na po, Senyorita. Nakakrus pang braso nito at padabog na nilagpasan ako. Ayos ka lang ba, iha? Kita kong pag-aalala ni Nanay Len nang pumasok ako sa kusina. Opo, Nay, naninibago lang sa 2 kambal. Sabay ngiwi. Hinaplos itong mahabang buhok ko. Pagpasensyahan mo na munang 2 yon. May kasungitan talagang mga batang yon. Pero kapag nagawa mo naman ang pinag-uutos nila ng maayos ay wala ka namang maririnig ng kung ano-ano sa kanila. Ngumiti na lang ako upang hindi na ito mag-alala pa. Sa loob ng 1 linggo, hinayaan na lang din ako nito na tumulong sa kusina. Nababagot din naman kasi ako na wala akong ibang gagawin. Iha, ikaw na muna sumagot sa telepono. At marumi ang kamay ko, wika ni Nanay Len. Po, ano po sasabihin ko, Nay? Tanungin mo lang kung sino siya. Sige na, Iha, madali ka't baka importanteng tumatawag. Sumunod naman agad ako, huhugasan ko lang po ang kamay ko. Taranta naman akong tinungong malaking sala. Hello po, sino po sila? Magalang at malumanay kong tanong. Nagtaka ako nang walang sumasagot, nilayo ko pa ng konti ang telepono sa tenga ko. Tinignan kung patay na ba ang tawag. Hello? Pag-ulit ko, binaba ko na siya nang makarinig ako ng tikim. Lalaki? Yes, si Draco to. Nandiyan ba si Mommy? Kumunot ang noo ko, napatingin sa mataas na hagdan. Si Ma'am Janine po ba? Tanong ko, ilang segundo yata bago to sumagot. Yes, anong pangalan mo? Baguhan ka ba? Bigla ko nakagat ang ibabang labi ko. Parang hinahabol sa kaba ang dibdib ko sa hindi maipaliwanag na dahilan. Opo, teka po tatawagin. No need. Ano po? Nagtatakang tanong ko.
Rinig kong pagkawala ng buntong hininga nito sa kabilang linya. Wag na, tatawag na lang ako ulit. Anong pangalan mo? Pag-ulit nito. Celine po. Celine, pag-ulit nito sa pangalan ko. Okay, Celine, sabihin mo na lang kay mommy niya tatawag ako before lunch. Before lunch, bulong ko. Yes, bago kumain ng tanghali. Napangiwi ako. Yun palang English nun. Minsan hindi ko maiwasan ng mahiya at manliit sa sarili. Kung sana nakapag-aral ako, hindi ako ganito kabobo. Opo, sir. Bye, Celine, and see you. Para akong tanga na patitig sa telepono. Sino tumawag, iha? Bigla ko napaigtas sa pagkagulat. Siya raw po si Draco, Nay. Si Draco? Bakit pinatay ng tawag? Anong sinabi sa'yo? Sabi niya tatawag na lang daw po siya ulit mamaya. Sabihin ko lang daw po kay Ma'am Janine. Ganun ba? At saka tutumango. Patungo na kami sa kusina na may maalala ko. Nay, ano po bang ibig sabihin ng see you? Bigla tong natigilan. See you? Si Draco ba ang nagsabi doon? Nagtataka ako na makitang parang pinipigilan itong mapangiti. Opo, ano po ba yun? Nang biglang matawa si Nanay Len, para tong kinikiliti. Ngiti-ngiti eh. Tinanong ka ba niya kung sino ka? Anong pangalan mo? Sunod-sunod itong tanong. Tanging tango lang ang naisagot ko. Nagtataka kasi ako sa kasiyahan ng mukha nito. Hindi ito nagsasalita ngunit napaka-skill ang ngiti sa labi. At dito na po nagtatapos ang ika-4 nating kabanata. Sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pa nating uploads. Maraming salamat po at keep safe everyone.